pinagpalang buhay. Andito na naman po kami. Kami po inyong samahan pag napanood nyo itong video ito. Samahan niyo po kami sa aming pagbabasa. At bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ako po yung humihingi ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa, sa aking pagkukulang sa aking kapwa, lalo na higit sa inyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito, sa magandang panahon, at maraming salamat sa mga biyayang kaloob po ninyo sa amin, sa aking buong pamilya, sa aking mga mahal sa buhay. Panginoon, hinihiling ko po sa oras na ito, kami po inyong samahan. Kasiyahan mo po ang aming ginagawa. Pagkalooban mo po kami ng karunungan at kaalaman na naway maunawaan namin ang aming nababasa na inyong mabuting balita. Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang mga taong may karamdaman, yung nasa banig ng karamdaman, lalo na yung nasa hospital. Igawan mo po sa kanila ang pagpapalang kagalingan, at ganoon din po ang mga taong salat sa buhay, yung mga walang tirahan, naway magkaroon po sila ng tirahan, at ganoon din po yung mga walang trabaho, naway magkaroon na po sila ng trabaho, Panginoon. At tinataas ko rin po sa inyo yung mga taong tumutulong sa mga taong salat sa buhay. At hipuin niyo po, Panginoon, lalong-lalo na yung mga nanungkulan sa gobyerno. Naway mapansin nila ang mga taong nangangailangan ng tulong. Ganon din po yung mga nasa ibang bansa, mga OFW na aming mga kababayan. Dinadalangin ko rin po na ilayo mo po sila sa disgrasya at kapahamakan. Lagi niyo po silang gabayan, ilayo sa karamdaman. At ito po yung aking pinapasalamatan, at ang lahat ng itong aking mga kahilingan ay hinihiling ko sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo, kasama ng banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. And Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Simula na tayo niyo. Ang unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan ni Solomon. Tambangan natin ang mga taong matuwid pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila
makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Ang nagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit ang ako'y patayin. Kanilang nilimot na ang Diyos ay sundin. Batid kong ang Diyos ang siyang tutulong. Tagapagsanggalang ko, aking Panginoon. Ang hinahangad ko ay maparusahan sa gawang masama ang mga kaaway. Ang Diyos na matapat, sila'y wawakasan. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat kay Yahweh dahilan sa kanyang kagandahang loob. Amen. 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 Ang unang pagbasa mula sa aklat ng sulat ni Santiago. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran. Ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito, dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos, at humihingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumako naman po tayo sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon, umalis sila roon at nagsimulang dumaan sa Galilea. Gusto niya na walang sinumang makaalam sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanila, ibibigay ang anak ng tao sa kamay ng mga tao. Papatayin nila siya, ngunit pagkapatay nila sa kanya, babangon siya sa 3 araw. Kaya lubha silang nalungkot. Hindi nila ito naintindihan at hindi rin sila nangahas magtanong sa kanya. Pagdating nila sa Capernaum, nang nasa bahay na siya, tinanong niya sila, ano ang pinag-uusapan ninyo sa daan? At hindi sila umimik. Pinagtatalunan nga nila sa daan kung sino ang mas una. Kaya naupo siya at pagkatawag sa 12 ay sinabi sa kanila kung may gustong mauna. Maging huli siya sa lahat at lingkod ng lahat. At pagkakuha niya sa isang maliit na bata, pinatayo ito sa gitna nila at inakbayan at saka sinabi sa kanila, ako ang tinatanggap ng sinumang tumatanggap sa isa sa mga batang ito sa aking pangalan. At hindi ako kundi ang nagsugo sa akin ang tinatanggap ng sinumang tumatanggap sa akin. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Patuloy po tayo. Basahin po natin yung kaunting paliwanag dito. Kaunting panahon na lamang ang nalalabi kay Jesus. Inilalaan niya ngayon ang kanyang sarili higit sa lahat sa paghahanda sa grupo ng mga apostol. Naaatang sa mga ito ang mabigat na responsibilidad ng pagpapatuloy sa kanyang gawain. Hindi nila naiintindihan ang tungkol sa kanyang kamatayan at pagkabuhay. Hindi maintindihan ng mga bagay na ito hanggang hindi nagaganap. Mas gusto nilang huwag magtanong o makaalam, kaya iniwan nilang nag-iisa at malayo si Jesus. Ang mga lingkod. Bumalik ang mga apostol sa Capernaum na sentro ng mga pagmimisyon. At malamang na sa bahay si Simon Pedro sila tumuloy. Ipinangaral nila ang kaharian ng Diyos, gumawa ng mga mahimalang pagpapagaling at nagpalayas din ng mga demonyo. Ngunit wala pa rin sa kanila ang pinakamahalaga sa lahat, ang maging mapagpakumbaba. Sumusunod din tayo kay Kristo. Isinasakripisyo rin natin ang ating sarili para sa Kanya. Itinalaga natin ang sarili sa paglilingkod sa pamayanan. Mukha tayong mabubuting Kristiyano at gumagawa ang Panginoon ng mga himala, malaki man o maliit, sa pamamagitan ng ating mga kamay. Maihahambing kaya natin ang ating mga sarili sa ating kapwa?
May karapatan ba tayong igiit ang ating mga sarili sa ating kapwa kung ang mga paglilingkod ng iba ang mas gusto nila? Dapat ba nating ituring ang sarili na mga guro ng mga hindi makaabot sa ating kalagayan? Kasing halaga ng una ang huling pangungusap ni Jesus. Sino mang tumatanggap sa isa sa mga batang ito nang dahil sa aking pangalan, dito nasasalig para sa atin ang dangal o dignidad ng tao na binibigyang karangalan ni Kristo. Hindi hinihintay ng Diyos na mabinyagan tayo bago niya makilala ang kanyang anak sa atin. Nilikha niya tayo kay Kristo. Nangangahulugan ito na nilikha ang bawat isa sa atin para taglayin natin ang pagkakahawig sa kanyang anak. Tingnan ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Efeso. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago pa likhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal na at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kalwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawan sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang plano
plano. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo. Kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nadudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng Kanyang mga banal. Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Itinadalangin ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo ang maluwalhating Ama na pagkalooban niya kayo ng Espiritu at karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. Naway nagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa Kanyang mga anak ay mga banal, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilaw sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang dakilang kapangyarihan din iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa Iglesia, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Amen. Amen. Pero mas dakila naman siyempre ang pagtawag sa atin ng Diyos na maniwala at ang pagpili niya sa atin na makibahagi sa misyon at buhay ng Kanyang iglesia. Laging itinuturo ng iglesia ang dakilang dangal ng tao at sa wakas ay nakumbinsi ang mundo. Higit sa lahat, itinuro sa atin ng mga martir ang higit na halaga ng tao
kaysa anumang klase ng interes o sama-samang pagkakabigkis-bigkis. Ngunit imposibleng ihiwalay ang dangal na ito ng tao sa kanyang relasyon sa Ama. At ito ang hindi masyadong gustong unawain ng tao sa kasalukuyan. Para sa hindi naniniwala sa batayang ito, mas mahirap ang pag-iintindi at pagtatanggol sa mga karapatan ng tao. Hindi ang kakayahang mag-isip at magmahal ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao, kundi masasabi natin sa Diyos, "Ikaw ang aking Ama." At tinitingnan naman tayo ng Diyos sa pagsasabing, "Anak kita." Amen. Amen. Napakasarap. Napakasarap damhin kung talagang mararamdaman natin ang ating Panginoon, ang presensya ng ating Diyos, Ama. Lalo na yung may problema tayo, tapos sa Kanya tayo aasa, tapos hihiling tayo at tinugon naman niya. At yun, mararamdaman natin na meron tayong Ama na masasabi nating ipinadama ng ating Amang nasa langit, Amang may likha sa atin, na tayo ay Kanyang mga anak. Napakasarap damhin yun. Ako, naranasan ko na yan. Nung nagkasakit ako. Dahil noon, pag nagkasakit, sinusumpong ako ng aking sakit. Yun, hinihiling ko na, Diyos ko, tawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Pagalingin niyo po ako dahil ayaw ko pang mamatay. At thanks God, ay ibinigay niya yun sa akin. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Diyos. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Amen? Amen. God bless. God bless. Amen.